Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito po, ano daw? Grabe, sabi ni Amy, war zone na ang nangyari sa Davao. Bakit nagkaganyan? Ha? Ano na ba to? Kailangan ba talagang ganon? Wow, talagang oportunista ka, Amy. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, dublikara is ano? Okay, ang daming nag-approve sa title ko eh. Yan mga kabunyog, alam nyo, sa mga survey, delikadong hindi manalo ito, makareelect sa 2025. Kaya ang ginagawa niyang strategy, namamangka sa dalawang ilog, dublikara. Inaasahan, sa kanya, sa tingin niya, makukuha niya na yung boto ng mga Marcos loyalists. Kasi Marcos siya eh. Yun ang assumption niya. Yun ang akala niya. Pero gusto niyang makakuha sa DDS. Para makakuha siya sa DDS, ano bang malapit na issue ngayon sa DDS na pinag-uusapan nila? Yung tungkol kay Kibuloy. Ang iisang tema ng lahat ng mga DDS, ng mga makaduterte, inapi si Kibuloy, overkill, diktadura, martial law, Hitler. Ang nangyayari daw ngayon, ano na-violate daw ang human rights ni Kibuloy. Ngayon, nakisabay na rin. Nakisabay na rin si Aimee. Kasi opportunist na ngang epal. Ito, panuorin nyo yung mga sinabi niya. Mga kabunyog, mga kababayan. Aaminin ko, dumaan ako sa Davao, eksakto nung araw na yon. Andun ako sa Davao at ako'y nasindak kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport, isang katerba, yung mga SAF batalyon. Nakita ko yung dalawa, tatlo ba na PNP helicopter, may kasama pang drone, may mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Ako'y natakot. Talaga naman, kakabahan ka ng todo at yung Davao City naging pawang war zone. Bakit naman nagkaganon? Wow! Wow! Siya daw ay natakot, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ha? Maniniwala ba kayo doon? Kala mo naman, ang mamamayan ng Davao hindi naman natakot eh. Ikaw pa, nasa kapangyarihan ka, senadora ka, pamilya ka ng Marcos, kayo ang kaupo sa pwesto, pamilya nyo, tapos kakabahan ka. Sus naman, arte mo, babalina, tama si Ramon Eugenio. Huwag mo nga kami, babalina. Pabik, ano mga kabunyog? Alam niyo yung kwento niya, yung sinasabi niya, andun ako sa Davao, nakita ko ganito, ganyan. Ang Davao, parang war zone. Natakot ako. Wow, natakot. OA, tama si Marilu Fabian. Overacting. Oh, ha? Ang sinasabi nila Duterte, OA daw yung PNP SAP at saka si IDG. Ano? OA daw yung ginawa kay Kibuloy, overacting. Ay siya ang OA, itong si Babalina ang OA eh. Ha? Oo, imagine niyo yan mga kabunyog. Sabi niya, ang daming mga sniper, mayroong mga drones, mayroong chopper. Tapos ang daming natakot ako. Sus, natakot daw siya. Sabi ni Roel Floro, dami mong bodyguard, tapos natakot ka, OA ka. Di ba? Oy, sus mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang title ko nga sa issue ni Kibuloy ay may oportunistang umepal na naman. OA. Tama po. Kita nyo? Ang mga reactions nyo nagkakaisa. OA. Overacting. Sobra naman. Natakot daw siya mga kabunyog. Matakot. Pamilya ka ng presidente. Pamilya nyo ang nasa Malacanang. Siyempre, may security ka. Di ba ang pamilya ng presidente, may ano yan, may mga security yan galing sa PSG. Di ba? Oh, ganyan niya. Tapos ikaw, senador ka, hindi ka hihingi ng senadora ka, hindi, wala kang security. Yung mamamayan nga ng Davao hindi naman sige nga, may nagsasalita bang mamamayan ng Davao na nagsasabi silang natakot sila? Wala eh. Ang nagrereklamo lang naman yung mga miyembro ni Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ. Ang mga nagrereklamo lang naman sila Sara, sila Digong, sa kayong mga DDS. Pero yung mamamayan ng Davao, wala tayong nalalaman na nagrereklamo ang mamamayan ng Davao. Natakot ba ang mamamayan ng Davao? Natakot ba? Tapos itong si Mabalina, ano daw siya? Mga kabunyog, natakot daw siya. Panoorin nyo.
May mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Ako'y natakot. Talaga naman, kakabahan ka ng todo at yung Wow! OA! Natakot daw siya, kakabahan ka ng todo. Oh, Davao City naging pawang war zone. Bakit wow, war zone Di dapat nagpahayag ang mga mamamayan ng Davao na natakot sila. Ha? Hindi naman natakot ang mamamayan ng Davao kasi alam naman nila ang sadya lang naman ng operation na yun si Kibuloy. Bakit naman matatakot ang mamamayan ng Davao? Alam ng mamamayan ng Davao na ang target nun hindi mamamayan ng Davao, si Kibuloy lang. Ha? naman nagkaganon? Kinailangan ba talaga yon? Isa pa yon, yung mga abogado, kailangan pag-usapan. Ang balita ko may warrant of arrest pero walang search warrant. So maraming nagtatanong. Alam ko naman na siguro, tulad ng sinabi ni Presidente Duterte, kaya naman ng ating mga miyembro ng SMNI na ipaglaban ang kanilang karapatan sa korte, wag nang idaan sa pananakot at sa karahasan. Yan, mga kabunyog. Pinote niya pa si Duterte, si Digong. Kaya naman daw ipaglaban ng SMNI at nila Kibuloy ang kanilang sagutin ang mga kaso nila. Hindi na daw kailangang idaan sa dahas. Mga kabunyog, narinig nyo yung sinabi ni Grace Bon Estacom, salamat sa pag-send ng donations Imagine nyo yan. Ano yan disinformation yan, Aimee. Sabi ni Aimee, tama naman daw ang sinabi ni Duterte na tama naman daw yung sinabi ni Duterte na na kaya naman daw harapin ng SMNI at nila Kibuloy yung mga kaso nila. O bakit? Kung kaya nilang harapin, bakit hindi sila Bakit hindi sumusuko nilang si Kibuloy? Bakit hindi nilang nila harapin? Yun ang pagsabihan nyo, Babalina, Aimee Marcos. Yun ang pagsabihan nyo nila Digong at saka ni Sara. Sinong may problema? Ang gobyerno? Sinong may problema? Ang SAP, ang PNP? Ang may problema si Kibuloy. Sinasabi mo na sabi daw ni Digong, ni Duterte, kaya naman daw harapin ng SMNI at sa kanila Kibuloy ang kaso. O bakit hindi sila sumusuko? Bakit hindi sumusuko si Kibuloy? Yun ang nyo. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Lipat channel na tuloy si Anthony Yubingco, nasusuka na daw siya. Mga kabunyog, ang tindi nito. Ano yan sabi niya daw kaya naman daw harapin. Panuorin nyo yung muling sinabi. Panuorin nyo yun. Kaya naman ng ating mga miyembro ng SMNI na ipaglaban ang kanilang karapatan sa korte, wag nang idaan sa pananakot at sa karahasan. Wow! Kaya namang harapin ng SMNI at nila Kibuloy ang kaso nila sa korte. Hindi na daw kailangang idaan sa karahasan. Walang karahasan doon. Yun nga ang kulang Malambot nga yung PNP doon Wala namang karahasan na nangyari doon. Mas ang namukpok pa at saka namumba ng tubig, nanganyo ng tubig, yung mga SMNI, yung mga KOJC, yung mga tao ni Kibuloy. Ang PNP, pinusasan yung mga nanghaharang, yung mga nanggugulo. Hindi naman wala namang namutok, wala namang ginawang ang mga pulis, wala nga napatay, wala nga nasugatan. Tapos ang sabi ni Aimee, kaya naman daw ng mga SMNI, ibig sabihin ng mga tao ni Kibuloy at ni Kibuloy harapin ang kaso. O bakit hindi nila hinaharap kung kaya nila? Yun naman ang kailangan Harapin nila. At hindi nila kayang harapin. 'Di ba mga kabunyog? Wala Opportunist ka, Aimee. Yun, nakakuha ka ng oportunidad na naman, umipal ka na naman, sinabayan mo na naman si Sara at saka si Digong. Kasi gusto mo, nai-endorse ka ni Duterte at ni Sara. Gusto mo, butuhan ka ng mga DDS. Kaya ngayon, nagpapaka-oportunista ka. Ang problema, dapat nga sinusuportahan mo ang kapatid mo Kapatid mo yan Dapat mo yan. Ngayon, mas sumusuporta pa ka kila Duterte. Bakit? Dahil ang habol mo, boto. Yun. Sobra kang oportunista. Tumigil ka na daw, Aimee, sabi ni Telma Monchico.
Yang mga kulto ang marahas at ayaw sumunod sa batas, sabi ni Julius Aga. Yung mamamayan ng Davao hindi natakot. Alam naman nilang si Kibuloy lang ang target nun. Wala tayong alam na nagrereklamong mamamayan ng Davao. Ha? Oh, si Antonio Miranda, taga Davao City po ako, attorney. Kami po, galit po kami kay Duterte, tahimik lang. O yun, walang kwentang kapatid, sabi ni Trixie. Di ba? Mabuti nga yung ginagawa ng administrasyon ng kapatid mo eh. Ha? Tama nga yung ginagawa, hindi mo pa suportahan. Susuporta ka pa sa kriminal na tulad ni Kibuloy. Pasurindirin mo. Oh, harapin nila ang kaso nila. Oh, yun yung dapat. Hindi yung ikaw pa kakampi ka pa sa kanila. Dapat nga tulungan mo ang administrasyon ng kapatid mo eh. 'Di ba? Oh, hirap na nga ang kapatid mo sa pagpapatakbo ng gobyerno eh. Hindi na nga maaresto si Bantag eh. Hindi mapabalik si Tebes. Hindi pa maaresto si Kibuloy. Kakampi ka pa doon sa mga kriminal na yan. Ha? Kailangan ng suporta ng kapatid mo. Hindi yung linalaglag mo pa ang kapatid mo. Eh kami nga, hindi kami makamarkos eh. Sinusuportahan namin yung ginagawa na yan. Ikaw na kapatid niya, hindi mo suportahan. Wala eh. Hindi ka, paano ka susuportahan? Diba, Nonong Raymond? Salamat sa stars, Nonong ha. Oh, ano ito eh, mga kabunyog. Walang silbi itong si Amy. Kapatid niya, hindi niya suportahan. Oh, kapag hindi na aresto ng administrasyong ito, ng mga autoridad, si Kibuloy, si Bantag, hindi na pauwi si Tebes, ang nasisira, yung kapatid mo, administrasyon ng kapatid mo, anong apelyido niyan? Marcos. Wala kang silbi, tama si Kurt Meyer. Dapat tulungan mo, dapat nga ipagtanggol mo. Kanino ka kumakampi? Kila Kibuloy pa? Kila Duterte pa? Ay wala ka talagang silbing kapatid. Ha? Ha? Oh, may buto na daw ako sa Ilocos Norte, sabi ni Mary Anubil. Ako hindi ako makamarcos. Pero pag tama, pinagtatanggol ko, sinusuportahan ko. Mahirap yung ginagawa na yan ng administrasyong ito. Suportahan natin, hindi yung ganyan. Ikaw, kapatid niya, senadora ka, dapat suportahan mo yung kapatid mo. Sumusuporta ka pa kila Kibuloy, kila Digong, kila Sara. Sos, di ba mga kabanyag, mga kabunyog? Ha? Tapos natakot daw siya mga kabunyog. Natakot siya. Oh, ano daw siya? War zone na daw ang Davao. Oh, drama mo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.